dapat masalig sa sino mang tao. Di kayo dapat masalig sa kanino man sa amin. Kung kami man ay nangangasiwa, huwag kayong masalig sa amin, ni sa akin. Masalig kayo sa Panginoon Kristo Jesus, sapagkat siya ang Diyos, siya ang dapat nating paglingkuran. Hindi ka naglilingkod sa tao. Hindi tayo sumasamba sa tao. Tayo ay dapat masalig sa Panginoon Kristo Jesus lamang. Siya lamang ang dapat maging saligan ng ating pananampalataya at wala nang iba. Sapagkat kung tayo nakasalig sa sino mang tao, aalis tayo. Lalayo tayo. Pagka tayo nakakita ng hindi mabuti, hindi maganda sa ating kapwa na kinasasaligan ng ating pananampalataya. Walang magagawa ang tao, limitadong magagawa ko, pero ang Diyos ay hindi limitado. Do not limit God for what He can do in our lives. Sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo manghawakan, sa Kanya tayo masalig. Pinapursue mo sa buhay, bago man ang sitwasyon ng buhay mo, stay connected with God. Why? Because He is the source of power. Lahat ng kailangan mo nasa Panginoon. You have to stay connected with God. Huwag mong ihiwalayan ang Panginoon kahit ano mangyari. Kahit na napaka mababa ang kalagayan na kinalalagyan mo ngayon o ang kalalagyan mo bukas. Alam ko, may mga kapatid dito, may mga karamdaman. Kahit ano mangyari, kapatid, huwag kang ihiwalay sa Diyos. Sinasabi ko ang isang katotohanan, ang Diyos natin ay mahabagin. Tayo humawak ng mahigpit sa Kanyang kamay. Lalo na pagka tayo nasa kadiliman, upang liwanagan niya tayo. Pagka tayo nanghihina, ibabangon niya tayo. Mga kapatid, pagka tayo dumadaan sa madilim, nalibis ng lilim ng kamatayan, iingatan niya tayo sa ating mga hakbang. Opo, mga minamahal na mga kapatid, huwag kang matakot. Umasa ka sa Diyos, isuko mo ang iyong sarili, huwag kang magmahusay sa iyong sarili. Kumapit ka sa Diyos. Pero lahat ng balakin natin, pagka isinuko natin sa Diyos, sa taimtim na puso, lumapit tayo. Mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang lahat ng nasa ating kalooban. Buksan natin ang ating puso sa Kanya, ang ating isip. Pero isang bagay ang huwag niyong kalilimutan. Sabihin niyo sa Diyos, Panginoon, mahal kita. Gusto kong paglingkuran ka habang ako ay nabubuhay. Mga awit, sabihin niyo sa Diyos mamaya, Panginoon, mahal kita, aawitan kita. Kahit na ang boses ko, pahawda. Kahit na wala nang lumalabas sa aking bibig, nagtinig, ang puso ko, ang isip ko, aawit sa iyo. Mga kabataan, huwag kang hihiwalay. Kahit na ibinigay sa iyo ang pangarap mo, o ibibigay sa iyo ang pangarap mo, pinapursue mo ang iyong pag-aaral, ang iyong trabaho, lahat ng yan. Isuko mo sa Diyos yan. Ibigay mo sa Diyos yan. Tignan mo ang gagawin ng Diyos. Subukin ninyo ang Diyos. Subukin ninyo ang Diyos. Ang Diyos natin nakasusubok sa atin. Sinasabi ko sa lahat, subukin ninyo ang Diyos para makita nyo ang Kanyang mga gawa. Where the safest place in the world is? Nasa mundo tayo, naglalakbay tayo. Mga kapatid, ang daming panganib. Pero ang safest, tandaan nyo ito, ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Sasabihin ko, walang maraming nakakaalam nito. The safest place in the world today, walang iba, kundi sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. This is where you can find true peace, blessing, love, strength. Lahat ng yan, matatagpuan mo. Ang Diyos natin, total Savior. Savior siya. Sa kabuuan, He's a total Savior. Mga kapatid, yung katawan, kaluluwa, isip, iingatan ng Diyos sa atin, mga minamahal, He is a total Savior.
Diyos natin ay Diyos ng paglago. Ulitin ko, our God is a God of increase. Kailan mangyayari yan? Kailan mangyayari sa buhay mo yan? Pagka ikaw ay may sikap sa iglesia. Totoo ba na pagka meron kang sikap sa iglesia, inuna mo ang iglesia, magkakaroon ka ng mga dagdag na gagawin ng Diyos? Yes, of course. Sapagkat ang Diyos ay kayang magdagdag. He increased the 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. Pinakain niya ang higit sa 5,000 mga tao. Mga kapatid na minamahal, 633 ng New Living Translation, pakinggan niyo mabuti ito. He will give you all you need from day to day. Kailan? If you live for Him and make the kingdom of God your primary concern. For each other. Hindi po biro yan. Pakita natin ang lalong matindi na pagmamalasakit sa bawat isang kapatid sa iglesia. Pag may nakita ka ng hina, huwag ka nang tumawag ng diakono, ng diakonesa, ng magagawa. Ikaw na mismo, magpalakas sa kapatid. Pag may kailangan ng kapatid na ulila, na matayan ng kasakit, dalawin mo. Huwag ka nang maghintay ng diakono, diakonesa, ikaw na mismo gumawa. Kung may maitutulong ka sa kapatid na nagsabi siya kailangan ng tulong, huwag mo sabihin, humayo ka, magpakalakas ka. Huwag ganon, tulungan mo ang kapatid mo. Pagka ganyan ang iglesia, mga kapatid, na lalong tumitindi ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang magpapakilala ng lakas ng pag-ibig ng Diyos sa iglesia. Yan ang lakas ng kaisahan ng kapatiran sa iglesia. Ito ang magtatagal upang ang iglesia ay masabi ng marami, kayo nga ang tunay na mga anak ng Diyos. Do you really care? May malasakit ka ba sa mga tao? May malasakit ba tayo sa lahat ng mga tao? Hindi lamang sa ating sarili. We should go out. Tayo manatili. Tayo-tayo lang ang nagmamahalan. Tayo-tayo lang ang nagtutulungan. Pumunta tayo sa labas. Let us reach out to them. We care. Again, we care for each other, but we should also care for the people who have not received Christ yet. Ipangaral natin ang Ebanghelyo sapagkat yun ang paraan ng ating pagmamalasakit sa kanila. Kaya ang iglesia, sinasabi ko, walang kapatid na hindi makikisampot. May magagawa ka kapatid. Meron kang magagawa para sa pangangaral. Gawin mo ang pangangaral sa lahat ng paraan. We care for the word. Word evangelization. Agape of the Lord will redeem everyone. Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-hakad, maraming mga katha, nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal, ang sagot ng Biblia. Kapatid na Gabriel po ang inyong lingkod, Brother George Quirino. Kasama po natin sa programang ito ang anchor and principal host ng ating palatuntunan, kapatid na Eugene, Brother Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos at nawa po ay makapagpatuloy tayong lagi sa ganitong mga pagkakataon na kami po ay nakapaglilingkod sa inyo.
Mga napapanong katanungan, kapatid na usual, buhat sa ating mga listeners. Totoo po ba ang kasabihang ang buhay ay hiram lang? Ang ibig lang sabihin nung hiram lamang, ang buhay ay hindi atin. At kung kanino hiniram ay sa Diyos. Ibig sabihin, Diyos ang may-ari noon. Para po matiyak natin kung yun ay totoo o tama, pakinggan po ninyo ang pahayag ng isa sa mga lingkod ng Diyos na si Job, Kapitulo 34, versikulo 14. Opo, at isa-isang salin po at minarapat po natin na ito ay lagumin po natin o i-summarize po sa isang CP o kopya lamang. Ito po sa Tagalog Popular Version 34:14 hanggang 15. Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, siya'y mamamatay, sa alabok ang tungo. Yun, napakalino naman, di ba? Binawi ng Diyos ang pagbawi when you claim o kinuha nyo uli yung ipinahiram. Ibig sabihin, ang may pag-aari, may property nung na bumawi ng nasa aming claim niya, kanya yon. So ipinahiram lang niya yon. Opo. Kaya totoo yun, ano? Kaya yung nagtanong, yun po isang katotohanan. Hindi po talaga natin na pwedeng ariing magpakailanman ang ating buhay dahil hindi naman talaga atin ito. At hindi rin natin masasabi kung hanggang kailan nasa atin ito. Kaya ito po ay napakahalaga na alam ng tao dahil maraming taong nabubuhay sa mundo na parang kanila ang kanilang buhay. Opo. Wala silang iniintindi na darating ang panahon, ito'y sa ayaw at sa gusto nila ay kukunin ito ng may-ari na walang iba kundi ang Diyos. At tayo nga nakalulungkot na yung maling konsepto sa pagtingin sa buhay na animoy yung buhay nito ng pag-iral at pananatili ng ating kalakasan, ng ating buhay nakasalalay sa ating sariling kamay. So take note, nulit po natin, we are living on borrowed time, Tayo nabubuhay sa hiram lang na pagkakataon. Yan ay ipinapahintulot lang sa atin, na nasa atin, galing po yan sa ating Panginoong Diyos. At may tiyak na dahilan, kapatid na Gabriel, kung bakit ang buhay ipinahiram sa atin ng Diyos na sa panahon na itinakda ng Diyos, ito'y babawiin din niya. Kailangang malinaw po sa ating mga tao na bakit tayo pinahiram ng Diyos ng ating buhay. Ipinaliwanag naman yan ni Haring Solomon. Opo. Sa kanyang aklat na pinamagatang Ecclesiastes 12:13, narito po, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun. Siyempre, kahit tayo man, pagka meron tayong ipinahiram, alam natin kung bakit natin ipinahiram yun. Opo. So, ang Diyos, may dahilan din kung bakit tayong mga tao ay pinahiram ng buhay. Dahil meron siyang gusto na gawin natin na nagsisilbing ating katungkulan. So yun nga, kahit sa pang-araw-araw nating pamumuhay, pagka meron tayong hiniram o ipinahiram sa atin, may purpose, may dahilan kung bakit nasa atin, bakit natin hiniram. At ipinahintulot na ipahiram na sa atin. Gaya ng, halimbawa, yung typical na nung panahon, sabihin natin, panahon namin noon na may mga physical libraries pa. Although meron pa rin ngayon yung silid aklatan. Yung po tawag doon sa library, di ba? May pinapahiram ng mga aklat dyan. Kung meron kang library card, di ba? May purpose ka kung bakit ka nanghihiram. Siyempre, hiniram mo yung aklat. Ang dahilan mo, siyempre, babasahin mo yung aklat. May pagkagamitan ka. Meron kang assignment, meron kang homework na kinakailangan tugunan, at ang referensya may nandun sa mga aklat na yun. Ngayon, pinahiram sa iyo
So, ipinahintulot mong gamitin. So, kailangan may responsibilidad ka na ingatan yung aklat na yun dahil ipinahiram lang sa'yo. Opo. Diba? Kaya nga, pagka may pinsala dyan, yung isang pahina ay missing, mauobligang bayaran ang nasabing aklat o kaya kailangan palitan. Same is true with our lives, mga kaibigan at mga mahal naming mga tagapakinig. Parehas po yan sa ating pamumuhay bilang mga tao. Ang ipinagkatiwala, ipinahiram na buhay, dapat responsable po tayo. Alam natin ang dahilan ng pagpapahiram sa atin. Like what we've heard dito sa Ecclesiastes 12:13, may katungkulan po tayo, may responsibilidad po tayo. Ano yan? Ang responsibilidad po natin ay magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Reverential fear, sabi, di ba, matakot tayo sa Diyos. Sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yung pagsunod sa utos na yan, hindi po yun yung lagi kang nasa simbahan, lagi kang nasa bahay-sambahan. Hindi naman talagang ganon. Bahagi yun. Pero ang talagang gusto ng Diyos, laging nakadepende sa kanyang kalooban. Yung mga ginagawa natin sa buong panahon na tayo po'y nabubuhay. O baka akala natin lagi tayong mananalangin na walang patid o kaya laging magsisimba ng walang patid. Hindi po ganon. Yun ay bahagi. Opo. Pero ang talagang ibig sabihin, sa bawat gagawin natin, ayon ba sa gusto ng Panginoon yung ating ginagawa? Napaganda ng punto nyo. Dahil yun ang, minsan yun ang ipinangangamba ng iba. Kaya ayaw nilang sumama sa pagre-relihiyon. Opo. Pinapangamba nila na baka pag sumama ako dyan, yun na lang ang gagawin ko. Mga kaibigan, kahit nga noong pa man, unang paglikha sa tao, sa lalaki, sa babae, nung sinabi, ito, ginawa ko yun. Meron naman silang tiyempo na dapat nilang i-harvest yung binigay sa kanilang bunga. Opo. Meron silang gagawin, hindi puro pagsambit o paglilingkod sa Diyos. May gawain sila para sa survival nila bilang tao. Same is true sa panahon natin. And since time immemorial, siyempre, habang nabubuhay tayo, kailangang mag-aral tayo, magtrabaho, para tustusan natin ang ating buhay. Yun ang nature natin to survive this life. And while we are surviving, kasama nga yan sa pinagkatiwala sa atin, ang sabi nyo, na usual, parte lang yan. Pero yung kabuuan ng ating pamuhay dapat anchored dun sa pagsunod sa utos ng Diyos. Halimbawa, sa pagtatrabaho, sinisikap natin na ang ating karakter, ating personalidad, hindi lumalabag sa inaasahan ng Diyos sa atin. Pakikipagkapwa-tao natin. Diba? Yun, nagtahanap buhay ka, nagtatrabaho, etc. etc. Marami po kong angulo yan, pero bottom line, importanteng maintindihan natin, mga kaibigan, ang pagpapahiram sa atin ng buhay ng Diyos, dapat gugulin natin sa kabuuan in general sa pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi naman pwede, kapatid na Gabriel, na yun na sabi ng iba, basta ako hindi naman ako nakalilimot na manalangin sa Diyos. Hindi naman sapat na manalangin lang tayo. Iniisip natin, nagawa na natin yung gusto niya. Part lang yun. Hindi sapat yung panalangin, nakapaglingkod ka na, naganap mo na, naingatan mo na yung buhay mo, nakaloob sa iyo ng Diyos. Sa kabuuan, yun po ay binibigyan din sa ating lahat. At yun ang panawagan, hindi ho namin, personal. Biblia mismo nangusap. Let's spend our lives, wisely. Pinahiram lang po yan. It's on loan, it was loaned to us, pinahiram sa atin ng Diyos. Let's make the most out of it. Pagbutihan natin, i-maximize natin ang ating buhay na maging makabuluhan ito. Huwag gaya ng isang kwento mismo din sa Biblia na naging palungi. Di ba? Inaksaya. Yun, sa mas mababaw na pangungusap natin sa wikang Pilipino o sa Tagalog,
wag inaaksaya. Don't waste our time sa mga bagay na hindi talaga magdudulot ng kaligayahan mismo sa Diyos na sinasamba natin at sa ating buhay. Like what we're seeing in our community, sa ating society. Pagka sinasayang natin ang ating buhay, alam natin it will not end well. Kamakailan lang, meron tayo na balitaan na nangihinayang tayo sa buhay nitong mga taong to, napakababata, na nangangamatay na lang sila bigla. We're not judging here. You have the choice, of course, kung anong klaseng buhay ang ibig mong piliin. Pero bottom line, sa mga police reports na nadik natin, kahit to sila mahuhusay, maayos naman mga tao sa lipunan, halimbawa, nalulong sa pinagbabawal na gamot, sa droga. That's definitely a waste of your time, or waste of your life. Ay alam natin sa nauwi yung pagdodroga sa kamatayan. At hindi lamang po yan ng mga malulungkot na mga ulat na namanig natin. Nangyari na yan, nangyayari ngayon, mangyayari pa rin if people choose a life that is wasteful o mapag-aksaya at hindi nila tinaglay ang pagkatakot sa Diyos. Kaya kung talagang sa kaisipan, sa kalooban natin, hiram lang ang ating buhay, meron po tayong dapat na hangarin. Kung dumating ang pagkakataon na ito po'y babawiin na ng Diyos, unang-una, wala tayong pagtanggi, kundi buong buo, maialay natin dito sa Panginoon. At yan yung sinabi ni Apostol Pablo, na nung siya ramdam niya, mamamatay na siya, kukunin na ng Diyos yung kanyang buhay. Yun ang dapat na maging kalooban din natin sa pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 4:6. Basahin po natin. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Yan. Napakaganda, di ba? Lahat naman tayo naghahangad na makita ang Diyos. Kaya lang, para makita natin ang Diyos, kailangan po ang ating buhay na ipinahiram sa atin, maihandog natin sa Kanya. Magamit natin sa talagang gusto Niya. Pagka po ganon, yung kamatayan o pagbawi ng Diyos sa ating buhay, hindi natin ipagkakait sa Diyos. Lalong hindi po tayo mangangamba, lalo ngayon. Baka dumating sa atin yung mabigat na karamdaman na kinatatakutan ng lahat. Kung yun na talaga ang paraan ng Diyos para bawiin yung ating buhay, wala tayong pangamba. Masaya nating ihahandog sa Diyos ang ating buhay. Kahit pa sa ganung paraan, dumating sa atin ang kamatayan. Ang sagot ng Biblia. Shalom po sa lahat ng manonood at taga-subaybay ng Ang Kabanal-Banalan. Ako po si Kapatid na Bezer, isa pong mga awit ng son sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia. At narito po ako upang handugan kayo ng mga awitin na isinulat o nilikha rin sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia. Ang una po ay nagpapakita na kung gaano kadakilang kapalaran ang binigay sa atin ng Panginoon, na Kanya tayong ibinahagi sa isang katawan, isang iglesia na tinuturing Niya bilang isang napakagandang putong o gaya ng isang korona, ang diadema ng tipan. Makilala ka o dakila
dakilang tipan. Ang loob ng puso'y mistulang pandayan. May hinugis na isang karangalan, isang gantimpala, ang korona ng buhay. Sa iyong kamahalan, diadema ng tipan, ang pag-ibig ay naging pagpupugay. Itatanghay ka sa sandaigdigan, itataas ka sa kaitasan. Ibang tila reyna sa angking tarikan, dakilang ina sa kanyang pagmamahal. Sa'yo'y puputong korona ng dangal at ihatid ka sa kalwalhatian. Ibang nasa puso, may kapangyarihan, may kayang lubigin, iwing kamatayan. Lakas niya'y nilikha ng tunay na buhay, dahil tinataglay diadema ng tipan. Sa iyong kamahalan, diadema ng tipan, ang pag-ibig ay naging pagpupugay. Itataas ka sa sandaigdigan, itataas ka sa kaitasan. Diadema ng tipan, diadema ng buhay, yakapin mo kami ng kaligtasan. Diadema ng tipan, diadema ng buhay, ika'y pupuspusin hanggang kamatayan. Diadema ng tipan, diadema ng buhay, yakapin mo kami ng kaligtasan. Diadema ng tipan, diadema ng buhay, ika'y pupuspusin hanggang kamatayan. Hanggang Kasunod mong katanungan, bakit po pinapayagan ng Diyos na nagpapatuloy ang paglaganap ng iba't ibang kasamaan o kasalanan sa mundo? Hindi naman po ang ibig sabihin yan gusto ng Diyos ang nangyayari sa mundo. Pero may dahilan po kung bakit pwede naman niyang pigilan yan. Pwede naman niyang tapusin na ang lahat ng pangyayaring masama sa mundong ito. Pero hindi pa po. Ang isa sa dahilan, ito po at para maintindihan natin, bakit ba nangyayari yan? Pinaliwanag po ni Apostol Pablo, pakinggan po ninyo ang nakasulat. Sa kapatirang nga sa Roma 1:18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Yan totoo. Galitan Diyos dyan. Ayaw ng Diyos yung kasamaang yan. Bakit ba siya galit dyan? Ano ba ang pinagmulan at ganyan ang nangyayari ngayon sa mundo na patuloy ang paglaganap ng kasamaan? Tuloy natin sa 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Yun ang dahilan. Ayun sa nabasa. Opo.
self-explanatory naman. Pero syempre, bigyan natin ng kaunting mga pangungusap, sa mismong paliwanag ni Apostol Pablo, the reason behind people are getting wicked by the day, kaya nga, dahil hindi naman sa pinabayaan sila ng Diyos, laging nagpapayang Diyos, nagpakilala siya, nagpakahayag-hayag siya sa tao, inilatag niya ang kanyang kalooban, inilatag niya ang Biblia, lamang, dahil ang pagkakala lang sa tao, meron tayong free will, meron tayong pwedeng magpasya, ang pinasya ng tao, sa halip na bigyan siya ng kaluwalhatian, mas pinili niya na lapastanganin ito. Hindi pinasalamatan ng Diyos. Hindi pinasalamatan. Na hindi in-acknowledge ang existence ang pag-iral ng ating Panginoong Diyos. Kaya, bunga dahil wala silang kinikilalang Diyos. Yun ang ugat kung bakit po ang kasamaan patuloy na sa halip na pagsisihan, patuloy po nilang pinauunlad sa kanilang mga sariling kaisipan at kalooban. Hindi po gusto ng Diyos yan. Tao po mismo ang gumagawa ng bagay na yan. At ang isang naging paraan po ng tao para ang Diyos ay walang kabuluhan nila, lapastanganin nila, hindi nila papurihan, mababasa po natin sa versikulo 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakilanman siya nawa. Yun. Ang ginawa ng tao, alam naman niyang siya hindi sumulpot lang na parang kabuti dito sa lupa. Alam ng tao na may lumikha sa kanya. Pero kahit alam ng tao na may Diyos na lumikha sa kanya, hindi ang Diyos ang sinamba ng tao. Ang ginawa ng tao, gumawa ng kanyang sasambahin. Yun ang sinamba niya. Hindi yung lumikha sa kanya, kundi yung kanyang ginawa. Yung ginawa ng tao. Gumawa siya ng mga larawan, gumawa siya ng mga rebulto. Yung iba, kinukulayan niya ng mamula-mula. Yung iba ginagawang itim. Di ba? Pagkatapos, yun ang sinasamba. Medyo ginagawang oriental ang itsura, medyo malilit ang mata. Kaya kanya-kanya ayon sa kanyang minagaling. Ayon sa kanyang impresyon ng dapat na bigyang papuri bilang Diyos. Doon niya inukol yung paglilingkod, yung pagsamba sa halip na sa Diyos. At dahil po sa bagay na yon, ang resulta, ipinaubaya ng Diyos ang tao sa paggawa ng kahit mga kahalayan, mga kasamaan sa mundong ito. Kaya nagtataka ba tayo? Patuloy ang paglaganap ng kasamaan, kasalanan sa mundo. Yan po kung ang Diyos ang ating tatanungin, ayaw ng Diyos yan. Pero dahil sa sariling kagustuhan ng tao, ginagawa niya ang mga bagay na yan, yan ang talagang dahilan ng paglaganap ng kasamaan. At bukod sa sinalarawan yung o describe yung ginodiyos ng tao, meron pa hindi lang ho yung ginagawa talagang deity, kaya nga sa wikang English, ginagawa talagang Diyos-Diyosan ng tao. Bukod po ron, meron pa. Kaya ito ang naghatid sa tao upang maging ganito ang buhay. Upang, kaya nga, hindi naman ang Diyos ang pinuwersa nila. Sila ang pinuwersa ang Diyos para pabayaan sila, kundi sila mismo ang naglagay ng ganitong tadhana sa kanilang buhay. At yun po ay may pinag-ugatan. Basahin natin yun. Unang Timoteo 6 at 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So, maliwanag po yan. Yun ang lalong malala na nangyari. Dahil sa pag-ibig ng tao sa salapi, nag-iisip ang tao kung paano magkakaroon ng lalong maraming salapi na kuminsan nang naiisip niya, masama na, akala niya okay pa rin.
Nakakapinsala ng kanyang kapwa, nakakipinsala ng kapaligiran, pero dahil sa salapi, tuloy ang tao sa ginagawa niya na kahit masama. Hindi per se na salapi, kundi yung naging desire na kasi, yan sa wika English again, desire. Yun ang ginusto natin. Inanimate object ang salapi. Hindi, walang kasalanan yan. Ang tao din ang may gawa niyan. Opo. Kaya lang, pinili kasi, pinili kasi ng tao na ibigin itong kanyang ginawa na salapi. At mistulang sa iba nga, nasasamba. At tuloy, nasilo sila sa kasamaan. Kaya ang description ng Biblia dito, root of all evil, like ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sagot ng Biblia. Salamat po mga kaibigan. Sana po'y nakatulong ito at masampalatayanan po natin. Mula kay Texter 0967, ang huling digits ay 0136. Ito po yung word for word na tanong po niya. Kailangan bang ang church nyo lang ang tama? Kailangan bang ang church nyo lang ang tama? Mukhang medyo ang kanyang tanong ay parang hindi niya matanggap yung merong isang church na dapat kilalaning tama. Opo. Unang-una, mas mahirap din naman po na sang-ayunan ng Biblia yung paniniwala ng marami, at marahil ito siyang paniniwala ng ating kaibigan na lahat ng relihiyon ay tama. Mas mahirap po yun dahil hindi po sinasang-ayunan ng Biblia yun. Para matiyak po natin na yun hindi sinasang-ayunan ng Biblia na lahat ay tama at meron lang talagang tama na dapat tayong makilala, pakinggan po ninyo ang sinabi ng Panginoong Kristo Jesus. Sa San Juan 7:17, sa mga pangungusap, labi mismo ni Kristo itong mga salita. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yan. Hindi dahil sinasabi ng isang nagsasalita na tama yung kanyang sinasabi, ganun na nga. Kundi sinabi mismo ng ating Panginoon sa inyo pong pakikinig. Kayo mismo ang makapagsasabi sa inyong sarili, tama ba itong aking napakikinggan? Hindi po maaari na lahat ng nangangaral i-claim o sabihin nating tamang lahat. Hindi ho. Dahil ang Panginoon mismo ang nagsasabi, matitiyak natin sa ating pakikinig kung tama ba yung ating nadidinig o hindi. Kung tamang church ba yung inyong pinakikinggan o kinaaniban o hindi. Sa inyo po, kayo ang makapagsasabi nun. Kahit po kami, sabihin namin, tama yung aming kinaaniban, sa inyong pakinig, kayo mismo po ang makapagsasabi niyan mula sa inyong kalooban. Kahit sa mundo natin, may ganyang mga issues lahat na nagkiklaim ng tama. Pero merong arbiter, merong magpapasya kung anong tama at merong basehan. Halimbawa, sa usaping legal, pagka merong parehas nagkiklaim sa, halimbawa, sa isang property, sa isang pag-aari, may nagpapasya ang huwes. Daw sa magiging batayan ay kung ano yung nakasulat sa batas, sa saligang batas, for example. Ganon din po ang paglilingkod sa Diyos mismo. O actually, una, yung tungkol sa paglilingkod sa Diyos. When we say na kailangan ng pagiging tama, madaling nga i-claim. We're not claiming it personally for ourselves. Hindi ho namin ginagawa. Kundi ang magsasabi ng tama, hindi kami, kundi ang Diyos mismo. Opo. Pangungusap ni Kristo, yung kababasa natin talata, titingnan po natin yung basis kung alin nga yung tama. Ang magsasabi niyan ay ang Biblia din. Opo. Kaya yung direksyon na sinasabi ni Kristo, kung gusto nating matukoy ang tama, dahil merong kailangan tama Hindi ho yung, yung tanong niya, tama ba na kayo lang ang tama? Parang gano'n. Hindi ho gano'n Hindi ho yun ang usapin. We beg to
disagree sa ating kaibigan, we respectfully disagree, kailangan po talaga may tama hindi ho lahat tama. Katulad nung sa political environment ngayon sa Pilipinas, lahat na lang nagki-claim na sila ang tama. Sa pagre-religion din, lalo na, diba? Lahat nagki-claim ng tama. Pero isa lang ang magiging judge niyan, ang Diyos. At malalaman nyo kung sino ang tama, suriin po natin ang kasulatan. Kasama po kami. We offer ourselves for your discernment sa inyong pagtataya, hatol, kung kami po yung nauuri ng Biblia na tama. Okay. At meron na pong mga halimbawa na nakasulat sa Biblia na talagang pinahintulot ng Panginoon na makilala nila kung alin ang tama. Kasi kahit sa panahon ng mga apostol, kahit sa panahon ng Panginoong Kristo Jesus, di ba? Meron bang mas tama pa kaysa sa Panginoong Kristo Jesus? Pero ang nangyari po ay siya pa yung nahatulan ng mali. Di ba? Sa panahon ng mga apostol, marami ding nangangaral. Pero ano po ang paraan na ginagawa ng Diyos para ma-guide tayong mga tao? Tingnan po ninyo. Lucas 24:45. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Yan. Kuminsan po kasi akala ng tao kasi matalino siya, marami na siyang nalalaman, marami na siyang napakinggan, kaya niya nang unawaing mag-isa kung ano yung tama. Ginagamit niya ang sarili niyang karunungan. Wag po. Unang-una, kung gusto nating matiyak na tama ba o mali yung ating napakikinggan o sinasamahang grupo ng pananampalataya, wag po ninyong makalimutang dumalangin sa Panginoon, humingi ng tulong sa Diyos na maintindihan yung ating napapakinggan. At gaya ng mga unang lingkod po ng Diyos, ang Diyos ang magbubukas ng ating unawa at ipadarama po niya sa atin kung ano ba itong ating napapakinggan, tama ba na sumama tayo sa kanila o hindi. Merong example po niyan sa Biblia, mababase. Opo. Tungkol dyan sa binabanggit nyo, kapatid na Yushin. Binuksan. Kasi yung binuksan ng pag-iisip. Opo. Kasi makikita naman ng Diyos yung talagang naghahangad ng katotohanan, naghahangad ng kung alin ang tama. Opo. Pagka nabasa sa kanya ang marubdob na kalooban na malaman kung alin ang tama, bubuksan talaga ang kanyang pag-iisip. Opo. At this happened dun sa isa sa mga moments ho ng mga apostol. Tingnan nyo ho, mga kaibigan, Aklat ng Mga Gawa 16:14 sa Tagalog Popular Version. Kabilang ditong isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya'y isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. So napakalinaw, di ba? Kung tayo po, ika nga ganun ang sistema nabanggit ko kanina hanggat ang nananaig yung sarili mong karunungan talaga hindi mo maintindihan, hindi mo ma-accept na ito talaga ang tama. Opo. Pero kung nagpakumbaba ka, isinuko mo ang iyong sariling kaalaman, kalooban, ang sarili mong prinsipyo, you'll get to know, you'll be guided to the conclusion na yung pangangaral pala na nasa Biblia, may tinuturong isang iglesia, yung pala talaga ang tama. At ma-accept mo for all its perceived errors ng mga miyembro dyan. Mga ganun Opo. Kung may nakikita kang kapintasan ng mga miyembro, hindi yun ang makikita mo Kasi kaya nga ng sinabi ni Kristo, doon ka nakatingin sa turo, sa doktrina, para matukoy mo nga kung sila nga yung nasa tama. Opo. So, inaasahan po namin na yan maiintindihan po natin at gagabayan tayo ng Panginoon. Basta ipamanhig po natin sa Panginoon na talagang tulungan po tayo. Huwag po nating payagang sarili nating kaisipan, kakayanan, kundi ang kalooban ng Diyos ang manaig sa atin.
Mapagpala po tayo sa araw na ito, mga kaibigan. Yan ang lagi nasa tuwina'y panalangin po ng palatuntunan ito at ng Samahang Kabanal-Banalang Iglesia. Maingatan ng ating kalusugan, mapagpalang ating mga kaluluwa. Ang sagot ng Biblia. Shalom pong muli, ako po ulit si kapatid na Bezer. Ang susunod ko pong aawitin ay nangangahulugan ng kung gaano po tayo kapalad, kung gaano po tayo kinahabagan ng Diyos, kung gaano kalaki yung pagmamahal niya sa atin. At marapat lamang na gantihan po natin ito. At ang pamagat po ay sa puso ko. Walhati sa hari ng mga hari, kaluwalhatian niya sa atin ay lumalaki, kadakilaan niya'y kapuri-puri, kanganga ang pagmamahal niyang natatangi. Sa hari ng mga hari, kaluwalhatian niya sa atin ay lumalagi, kadakilaan niya'y kapuri-puri, kangangang pagmamahal niyang natatangi. Sa buong mundo, maliit ngunit pinag-ibay mo at pinag-liwanag ang ginawa nito. Maliit ngunit pinalawak at lumalago sa buong mundo, maliit ngunit pinag-ibay mo at pinag-liwanag ang ginawa nito. Paano nga sa laki ng iyong pag-ibig, sa lahat ng iyong kahabagan, sa lalim ng iyong hiwaga, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay palad ko, o kay palad ko, pinanahanan ng kaluwalhatian mo. Kay palad ko, o kay palad ko, pinanahanan ng kaluwalhatian mo. Ano po ang 1,000 taon sa Amang Diyos? Parehan din po ba ito ng isang araw? Maghahari po ba ang Panginoong Jesus ng 1,000 taon sa pagdating niya? Ang diwa nito dahil sa marahil ang paniniwala niya, iba pa yung Ama sa Panginoong Kristo Jesus. Opo. Kaya pareho lang daw ba yun, yung sa Ama saka sa Panginoong Kristo Jesus na paghaharing 1,000 taon? Opo, pareho lang po yun. Kasi po, sa Biblia, hindi po magkaiba yung Panginoong Diyos saka Panginoong Kristo Jesus. Para maintindihan natin, basahin muna natin yung tungkol sa isang araw na ang katumbas ay 1,000 taon. Sa ikalawang Pedro 3:8. Opo. Datapot huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay nito, na ang isang araw sa Panginoon
ay katulad ng 1,000 taon. Yan. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yan. Maliwanag po yan. Isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa ating mga tao. Yung 1,000 taon sa ating mga tao, isang araw lang sa Panginoon yun. Sinong Panginoon yan? Na para sa Kanya, ang 1,000 taon, isang araw lang. 1,000 taon sa ating mga tao, isang araw lang sa Kanya. Sinong Panginoon yan? Tiyakin natin. Sa 9 hanggang 10 ng yun ding kapitulo. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa't ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan. Yung tinutukoy na Panginoon dyan na para sa Kanya, ang isang araw sa tao ay 1,000 taon, yun po yung Panginoon na paririto. Yung darating, na tiyak pong darating, hindi nagpapaliban yan. Ngayon, sino ba yung Panginoon na yan na darating? Basahin natin sa Apokalipsis 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Yan. Yung paririto na yan, yan po ay tumutukoy sa Panginoong Kristo Jesus. Yan sa kabuuan ng 22 Opo. Si Kristo yung tinutukoy dito na paririto. So going back dun sa Pangalawang Pedro 3:9 hanggang 10, sino yung tinutukoy? One and the same person. Opo, hindi po magkaiba yun. Hindi po magkaiba. Na parang sa pantahan ng iba, tila magkaiba. Referido nga sa isang persone. Opo. Ang Ama at si Kristo, they're the same person. Kaya yung sinasabing para sa Kanya ay isang araw labang ang 1,000 taon para sa tao. Opo. Referido kay Kristo, referido sa Diyos mismo na nangakong paririto. Siya yung tinutukoy sa Apokalipsis versikulo 6 ng Kapitulo 20. Opo. Na maghaharing 1,000 taon kasama ang kanyang mga lingkod. Kaya yan napakahalagang bagay. Ito po. Opo. At yung pong mga bilang na ito, tama kayo kaibigan, napaka-importante. Kaya nga sinabi ni Apostol Pedro, huwag niyong kalilimutan ng bagay nito. Please take note. Maimportante po kasi na alam natin na ang equivalent ng one day sa ating Panginoon ay katumbas na 1,000. Kasi talagang sa Biblia may kukwentahin tayo na importante sa pagtansya, pagtingin ng mga inihahayag ng Diyos sa Biblia. Opo. Din. Mga propesiya, mga kailangan nating makitang panahon, mga peryodo na nangangailangan ng pagbibilang na ito. Opo. One day for the Lord is equivalent to 1,000 years para sa ating mga tao, lalo na sa mga mananampalataya. Gaya na sa mga propeta, kapatid na Yushel, ang katumbas ng isang taon ay Isang araw. Isang araw. Yun. Ang one day is equivalent to a year's worth. Yun nung sa pagbilang ng sa propeta. This time, itong 1,000 taon para sa ating mga tao, sa ating computation, it is comprised of 1,000 years, of course. Katulad lang niya ng isang araw sa Panginoon. So, dun sa mga pagtataya ng mga panahon, dun ho yan magiging that will come in handy. Ika nga, yung kaalaman na yan na ang isang taon sa Panginoon ay katulad ko katumbas ng 1,000 taon para sa atin. At yung 1,000 taong paghahari, 1,000 taon po yun sa ating mga tao, hindi 1,000 taon ng Panginoon. So, yan, mga kaibigan, dahil matututunan talaga sa Biblia, bukod sa mismong scriptural knowledge,
merong prophecy, merong science na hinula, di ba? Opo. Na usual, that will come someday. Hinula ni Daniel na uunlad ang kaalaman ng tao. Science-based yan, technology. Ini-endorse, hindi ko kontra yan sa paniniwalang Kristiyano. So, nagtuturo din ng tungkol sa science. And this time, nagtuturo naman ng matematika. Di ba? 1,000 years is equivalent to a day sa ating Panginoon Diyos. Opo. At huwag po nating kalilimutan yon ayon sa bilin ni Apostol Pedro. Importante po yan sa ating pagiging lingkod ng Diyos. Ang sagot ng Biblia. Totoo po bang mahaba ang buhay ng taong masasama kaysa mabubuti? Magandang matugunan natin yan kasi Opo. merong kasabihan ng tao. Masasamang damo? Matagal mamatay. Matagal mamatay. Oh. Tama po kayo sa nadinig nyo, yun po'y kasabihan ng tao. Pero sa Biblia po, hindi totoo yun. Pag Biblia po ang ating nais maringgan ng kasagutan, pakinggan po ninyo ang kanyang sagot. 8:13, ngunit hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. Napakalinaw po. Hindi hahaba. Ibig sabihin, maikli lang ang buhay ng masama. Kaya kasabihan lang po ng tao yan, ang masamang damo matagal mamatay. Ang katotohanan po, magiging maikli pa nga ang buhay niya pag hindi siya tumigil sa paggawa ng kasamaan. Dahil syempre, pag masama, tendency, kriminal. Pag kriminal, may karapatan ng Estado, ng gobyerno, kaya hindi lang sa Pilipinas, nadakpin siya. Kung siya pinili niyang manlaban, yun nangyayari sa bansang Pilipinas, talagang ikamamatay niya yan. Ang totoo, sa isang pagtingin din kapatid na Yushel, minsan kasi, nagtataka talaga bakit ito, kay buti-buting tao, siya pa ang unang namamatay. Opo. Tapos, yung masamanda mo nga, ang matagal ang buhay. Hindi natin pwedeng baliin nga sa Biblia. Opo. Talagang mas maikli ang buhay nila. Sa isang pagtingin, yung quality of life ang maikli. Paano nga magiging masaya ang buhay o magandang kalidad ng buhay ang masama na kung siya'y talagang naging likas ng masama, di dapat ang tingin niya kaliwat kanan, nakabantay siya na walang kapayapaan. Kaya yun yung sinasabi, maikli lang yung quality of life niya. Kasi nung hindi pa siya masama, bata pa siya, okay, happy-go-lucky, pero nung nakakalam na ng mabuti at masama, ginawa pa rin ng masama, hindi na magiging quality nga, hindi nagiging masaya ang buhay. Pero literally, it also happens. Hindi talaga pagtatagalin. Yan ang hustisya ng Biblia. Hindi pinagtatagal ng Diyos ang buhay ng masama, lalo na yung talagang hardened na mga kriminal. Kaya kung gusto natin na mahabang buhay, sundin natin yung nasusulat sa Biblia na sinasalita ng ating Panginoong Diyos sa Deuteronomio 5:33. Dinggin natin ito sa Deuteronomio. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Yan. Kahit sa panahon ng bayang Israel, kung gusto nyong mapalawig o humaba ang buhay nyo, kung ano yung sinabi ko sa inyo, sundin nyo. Totoo naman yan. Kaya, wag po tayong padala dun sa sabi-sabi, magpakasama na lang ako para humaba buhay ko. Hindi po ganon. Huwag po tayong pumayag na maging gayon ang ating kaisipan, kundi ang sundin natin ay ang sinasabi ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, maglingkod tayo sa Kanya sa ikahahaba ng ating buhay. Ngayon,
Yung ipinagtataka, kapatid na Gabriel. Ganon. Parang madali pang mamatay yung mabuti kaysa sa masama. Yun, nabanggit natin kanina. Opo, may sagot po ang Biblia dyan. Bakit hindi agad namamatay yung masama sa obserbasyon ng iba? Ito po ang sagot. 8:11 ng Ecclesiastes, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Yun ang dahilan. Kasi gaya po ng ating nadinig, gusto ng Diyos na bigyan ng pagkakataon kaya hindi isinasagawa agad yung hatol. Kasi kung ang Diyos ang tatanungin natin, ayaw niya na kahit isang tao may mapahamak. Kaya kung ang tao ay gumagawa ng masama, binibigyan niya ng tsansa. Hindi dahil mas mahaba ang buhay niya. Binibigyan siya ng pagkakataon para makapagbago. At yan po ay sinang-ayunan sa paliwanag ni Apostol Pablo. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Datapwat ayon sa iyong katigasan at yung pusong hindi nagsisisi ay nagtitipong ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan ng pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Roma 2:4 hanggang 5. Yan. Kasi gusto ng Diyos magsisi ang tao sa kanyang mga nagawang masama. Kasi alam po ninyo, okay lang po sana kung halimbawa namatay tayo. Tapos na. Wala na tayong pagbabayaran. Ang mahirap po, maliwanag. Meron pang araw ng paghuhukom. Lahat po ng tao haharap sa Diyos. Pagka po tayo namatay ng masama, wala na tayong chance para magbago. Yung ginagawa po ng iba, kapatid na Gabriel, papanalangin yung kanyang kaibigan, yung anak o kaya yung tatay. Opo. Kasi namatay ng masama. Para bumababa yung sentensya, papanalangin niya. Baka nasa purgatorio, madiretso na sa langit. Ma-promote sa langit. Hindi po totoo yun. Pagka po tayo namatay na masama, wala na. Mapupunta po tayo sa kaparusahan. Hindi po natatapos ang kasaysayan ng ating buhay. Pag namatay tayo, meron pa pong kasunod na buhay. Ayaw ng Diyos na mapunta po doon ang tao. Kaya ang tao pagka nagkasala, binibigyan niya ng pagkakataon para magsisi. Para hanggat maaari, lahat tayo makapiling ng Diyos doon sa langit. Kaya wag po tayong manibugho doon sa masasama. Sa halip, maawa po tayo sa kanila at lalong wag po tayong makigaya. Dahil hindi po ikahaba ng buhay natin yon, ikapapahamak natin yon. So yan ang realidad na tinuturo ng Biblia. Anong gamit yung termo? Huwag kayong maghihili. Mananaghili. Huwag tayong mananaghili. Huwag din tayong maiinit sa katarungan ng Diyos. Tsaka sa tila pamamayagpag ng masama. Na parang sila ang napagpapala sa kanilang kasamaan. Sila ang yumayaman. Sila nakikinabang. Mantalang tayo. May mga ganun mga kaibigan, hindi natutulog ang Diyos. Ang kanyang hustisya, ang kanyang katarungan ay nakabantay para sa atin. Not necessarily para mas mahabang buhay nila. Yun sa tanong, napagpapala na sila. Mas maikli. As I've said kanina, yung quality ng buhay nila mas maikli kaysa sa'yo. Count your blessings. May kasabihan ganun. Bilangin natin instead our blessings, ang mga pagpapala na tinatamasa natin. Huwag nating tingnan, huwag tayong maghambing ika nga sa iba. Baka iba yung pagpapala sa iba kaysa sa'yo. Sapat yung pagpapala na yung para sa kanya, binibigyan ng Diyos at gayon din sa'yo. Doon sa masama, baka binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbago yon. Huwag nating hatulan. Huwag nating ipanalangin. Nabanggit nyo rin kanina. Huwag nating panalangin na siya mamatay na, maaksidente. That's not the Christian way. Ika nga. At ang katarungan o ang pagpapala ng Diyos ay isa sa atin.
Shalom po. Ako po ulit si kapatid na Bezer. Ang susunod ko pong aawitin ay nangangahulugan na mula po nung tayo ay may bautismuhan sa loob ng kabanal-banalang iglesia, ay dapat po alam na po natin yung mga priority po natin, kung ano po talaga tayo bilang anak ng Diyos. At ang Diyos ay hindi tayo pabayaan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Ang pamagat po ay dapat ngayon. Sasabihin ko sa iyo, kapatid ko, marahil ay alam mo na rin ito. Tungkol ito sa mga natutunan ko, dapat lang kasi dinisipulo ko. Dahil alam ko rin na ito ang aabot sa pangarap ko, sa pangarap ng hari ko. Dapat ngayon dama ko pagbabago ko. Dapat ngayon palam ko, panatag ko. Dapat ngayon panatag ang isip ko. Kasi dapat ngayon may paglingkod ang natutunan ko. Itutuloy ko na ang mga sasabihin ko. Nakita kong pag-akay niya ang lahat ng ito. Hinding-hindi niya papayagan mga anak niya sa mundo ay mawala sa kaligtasan. Dahil alam ko rin na ito ang aabot sa pangarap ko, sa pangarap ng hari ko. Dapat ngayon dama ko pagbabago ko. Dapat ngayon alam ko panatag ko. Dapat ngayon panatag ang isip ko. Kasi dapat ngayon may paglingkod ang natutunan ko. Dapat ngayon dama ko pagbabago ko. Dapat ngayon alam ko panatag ko. Dapat ngayon panatag ang isip ko. Kasi dapat ngayon may paglingkod ang natutunan ko. Kasi dapat ngayon may paglingkod ang natutunan ko. So maraming salamat po at hanggang dito po muna. Ang kasunod na bahagi po ay siyang paglalaanan natin ng mga sandali, ang pagdulog sa ating Panginoon ukol po sa inyo na mga taga-subaybay namin, maging sa lahat ng humihiling na sila po ay tulungan nating lumapit sa Panginoon dahil sa iba't ibang kalagayan sa buhay na ito. Pangungunahan po ito ng ating minamahal na kapatid na Gabriel. Nanyayaan pong lahat sa isang sandali ng katahimikan. Aba, Panginoon namin Diyos. Aming Diyos. Narito muli ang tinig ng iyong mga hamak na alipin. Opo. Sa buong kapakumbabaan ay nananawagan sa iyo ng muli mong pagdinig sa aming mga paghibig upang idalangin ang kapakanan ng mundo
ang kapakanan ng aming mga kaluluwa, Amen. ang kapakanan ng lahat ng ibig na sa iyo ay maglingkod at magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Bago lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala mo sa amin. Opo. Bagamat sa iba ay tila ito'y pinapawalang bahala na tila hindi sapat. Sa ganang amin, nag-uumapaw ang mga pagpapalang ito. Walang sapat na silid na kalagyan upang pagsidlan nitong katuwaan, kasiyahan sa pag-iingat at pag-aaruga mo sa amin. Ikaw ay aming pastor. Opo. Na pumapalo sa amin ng iyong tungkod upang paalalahanan sa aming mga pagkakamali. Amen. Ang iyong tinig ay aming ibig na marinig upang paalalahanan kami na kami iyong mga anak at marapat na mabuhay na matwid, umiwas sa kasalanan at tugunan ang dahil ng paglikha mo sa amin sa makatwid ay ang pagiging masunurin sa iyong kalooban. Amen. Mga hari, nihiling din namin ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Nalalaman mo, walang kubli o nakukubli sa iyong kaalaman. Pilad sa iyong kabatiran ang aming mga kahinaan. Opo. Ito'y kinukumpisal namin sa iyo mula sa kaibuturan ng aming mga puso, alang-alang sa kalinisan ng aming mga kalooban at sa hangarin namin maging karapat. Dapat sa iyo, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Nagkakatiwala kami, itong dalangin ay yung tinatanggap sa iyong kaitaasan. Ang basbas ay gagawad mo sa aming mga kaluluwa at sa lahat ng mga taong pinalad na makapakinig nitong palatuntunan ng iyong iglesia, ang kabanal-banalan. Itong aming dalangin sa ngalan mong Kristo Jesus, na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli po namin kayo naiyan sa susunod pong linggo sa ganito ring oras at istasyon mula ika-4 ng hapon hanggang ika-5 kalahati po. Dito po sa inyong paboritong himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.